Mga Gwenny, at ito na nga yung araw na hinintay natin para sa tuluyang pagliligpit ng mga gamit, yung pagtatakip nitong bintana mamaya. At unahin ko muna yung tent na baklasin para kasi baka mamaya malakas na yung hangin, mahirap na yan na tanggalin, ililipad na yan. Kaya yun naman ang naisipan kong tanggalin ngayon. Yung mga upuan ay nandito na kagabi pa. Ayan. Tapos yung ibang gamit, ayan, ibinaba ko na. Yung tangke at yung gas stove ay nasa bahay na ni Lola. Kagabi ko pa yung dinala habang naghihintay na matapos yung oras ng customer. Lampas sa launa. Tapos yung tinda at nakapagligpit din. Ayan. At punta na tayo din sa Tash Boulevard. Medyo maulap na, may konting ambon-ambon at may sumikat pa rin yung araw kasi mamaya pa namang hapon talaga yung pero hindi natin alam kasi masyadong mabilis yung takbo. Sana nga umangat-angat pa yung niya, direksyon para medyo safe na dito at sa Bicol. Pero doon sa forecast ay talagang mamayang gabi hanggang bukas ng umaga ay malakas yung ulan. Marami yung ibubuhos na ulan. Kaya buti naman at hindi pa binaba itong nasa palibot, at yung lake ay normal pa naman yung tubig. Mababa yung level. Siguro hindi magpapakawala yung dam kasi wala naman silang gaanong naipong tubig nung mga nakaraang araw, buwan kasi hindi naman masyadong umuulan. Ayan. Sana nga ay wag silang sumabay sakaling bubuhos na yung mga malalakas na ulan. Kasi na lang to hindi naman 24 hours kasi sa bilos ng bagyo ay hindi abot ng 24 hours bago mag-normal yung sitwasyon sa isang lugar. Kaya yan, at sisimulan ko na itong baklasin. Yan ang muna update natin mga Gwenny.
Uwi na ito. Nalobat kanina yung cellphone. Charge natin konti lang. Kasi hindi natin makukover yung ginagawa natin. Ayan. Nakapag tanggal ko na nga yung yung dalawang tent kanina. Hindi na tapos na yung pag-aakot. Ito na lahat. Ayan. Lalagyan mamaya ng TV. At doon na lang po sa second floor dito sa bahay ni Queen. Kung kaya pwede nang ilipat doon sa bahay ni Lola. Ayan. At muna tayo ng bintana. Ito. Ang unang tatakpan dapat ito. Bintana. Pagod na si ate mama. Wala kami katulong. Yun lang dito. Mga ganyan at kakatapos ko lang tapan nito. At nakaramdam ako ng pagod kasi bilugaw lang ako kanina. Yung ititinda sana namin ay naluto na pa nung gabi yung bilugaw. Saka ginawa kong goto kanina. Yun ang inalmasal ko. Alam niyo naman ng lugaw. Hindi matagal sa tiyan. Kaya pagkatapos kong nung tent, magbaklas at maghakot, yun, naramdaman ko na yung pagod. Kaya kakain ulit ako nitong sinangag at itlog. Binuto ko rin kanina. Yan sana yung titinda namin Kaya lang gawal sa oras. Kailangan makapag-prepare yung mga babaklasin. Dapat kasi wala kami katulong. Kaya yun. Kain muna tayo. At tapos kung kumain ay balik ulit sa pagtapat. Tapal, pumuntahan sa taas, tapos mag-aakot na ng ibang gamit. At ayan, patuloy kaming gumagawa. Yung wala nang laman na ganun ay ayan, bitin na lang dyan sa medyo safe dyan hangin, ulan. Kung bumahaman ay yan, lutang, siyempre walang laman yan At ako naman ay harangan ko itong yan sa kabila. Dadilin ko yung altan na ginamit ko. So ayun mga ka-granny, pangit ko naman. Pakagising ko lang sa 12:21, lunchtime na. Kasi nakatulog ako mga 4 AM na ganyan.
Tapos, ayun, sa kasalukuyan, may muta pa ako. Nagpe-prepare na si Dada. Umaga ng Tinatakpan na yung bintana. Tapos, habang nagpe-prepare kami dito, nakikinig kami sa balita, nanonood din si Mama. Tapos, ito, kahapon okay na yan. Ito na lang naman yung tinakpan ni Dada. Tapos ito, Pasig. kulang pa yung dun sa kwarto ko. For Bicol River Basin, kalat-kalat po ang magiging Marami pa kaming nakasikaso hindi dito ito sa kaya. over the river basin. Ayun. So, Load lang kayo mga sa kadali. Camarines Sur. Winnie at yung kapitbahay nga namin ay kanina pa nag-aabot. Sa school sila lilipat. Evacuation center yung school, Bata South Central School. Doon sila, marami na sila doon. Kaya nga kahit yung kapitan namin ay hindi naglibot para ng warning, hindi katulad ng ibang barangay na talagang umiikot sila, sinasabihan yung mga constituents nila na lumipat na kayo, mag-evacuate kayo, wala kayong sakyan, meron kaming sasakyan. Pero dito sa barangay namin ay medyo busy ata si kapitan kaya wala man lang paramdam. Siguro inisip na lang niya, matanda na kayo, alam nyo na ang gagawin nyo pag ganitong may masamang panahon. Kaya yun. Kaya walang announcement, mga babalaman lang na dito sa mga nasa low lying area. Ayan. Kaya shout out na lang kay kapitan. Busy ata siya. Ayan. At ako'y malapit nang matapos. Ano na lang yung event. Buti nandun yung pamangkin ko. Yung langing tao si Renmark. Si Renren. Ang tumulong sa akin dito. Bakasyon kasi siya ng pasambuan. Kaya tama. Ano na to? Safe na to dito sa taas. Kaysa naman na pa to dun sa tulay.
medyo malayo-layo yung ano, ita-travel namin. Tapos doon din naman to sa ano, baba ilalagay, kaya ito mas maganda na dito. Tatalian ko lang to. Tapos mamaya ito namang bintana ni Gwen, kwarto ni Gwen. Tapos mauli na tayo itong ano, pintuan, para kung sakaling magsimula na yung ano, ulan, pwede mag-cover dito sa taas. Dito lang dadaan. Yan. At yung panahon ngayon ay mainit pa rin. Ano, parang wala lang yung panahon kasi mamaya talaga yung ano, mamayang gabi yung ano nung malakas na ulan. Pero yung hangin pag ganyan galing sa sabing Ilawod, andun sa, wala kasi akong compass kaya hindi ko maano kung north, south, east, west dito. Kasi pag may compass ka ay ano, alam mo kung anong parte yan, saan parte ng ano, ang tawag doon. Basta north, south, east, west. Ayan. Ang hangin niya sa ano, sa lawa. Mapapansin niyo naman na ano, pa kaliwa. Ay, ibig sabihin Ilawod. Ibig sabihin pag ganyan yung hangin ay may masamang panahon. Ayan. Pag galing dito sa kanan, pag nakaharap ka sa lawa. Ayan. At nag-iipon na nga yung ano, langit na kasi yung nasa taas, kaulapan. Ipon na siya ng mga maiitim, yung babagsak mamaya. Medyo marami daw yung ano, ulan ngayon. Buti ano, wala pang tubig dito sa kanal. At yung water level din dun sa Bato Lake ay masyadong mababa pa. Kaya kung sakali man na malakas yung buhos ng ulan, hindi naman 24 hours yung nangyayari, ay baka hindi naman umapaw yung katulad kay Christine. Yung iba naman kasi yung kay Christine kasi ano yun, ilang araw nang umuulan, tapos may tubig na dati dito sa kanal, medyo apaw-apaw na, tapos sinabayan pa nung 3 dam dyan sa Albay, sabay-sabay silang nagpakawala, kaya yun biglang ano, yung tubig, itong boulevard na to nawala to, puro tubig na to. At yung kasi ongoing yung construction nito, buti dito sa parting to okay na. Sa Santiago patapos na rin at may bako pa doon, natrap yung bako dyan sa ano, sa gitna, buti hindi tinumba ng tubig. May operator pa yun nakikita namin ano, gabi talagang umiilaw siya at minamanobra niya yung backhoe. Inaano niya yung ano, talagang yung alon. Kung hindi siya marunong ano, magdala ng ano, maniobra ng backhoe, ay siguro ano na yun, tumba. Buti may maabilidad yung driver, kaya or operator pala ng ano, backhoe, kaya ganun. Ayan po, at tatali muna natin itong ano, ayan, lalapag muna natin itong ano, para makita natin yung gagawin ko siyempre. Kung kadali yung ano, yung tali. Okay na yan, hindi na yan papadpad ng hangin. Kasi kung galing dito sa ano yung hangin, dito ay ayan, yung support naman na dito. Ito. Tapos kung dito naman galing hangin, wala.
nakaano na to at itali pa, kaya okay, set na yan. Kung sakali mang abutin ng tubig, pero malabo ata yun ang sa tingin ko malabong abutin ng tubig sa ngayon, kahit umulan pa ng malakas magdamag. Ano lang yan, pwedeng sa baba lang, pero dito sa taas na to kasi hindi na magpapakawala ng tubig yung dam. Wala silang naipong tubig kasi hindi naman maulan mga nagdaang buwan. Hindi maulan dito sa Kamsur, may parte lang, pero sa Albay hindi maulan, kaya hindi sila hindi nakapag-ipon yung dam ng maraming tubig, kaya imposibleng ipakakawalan sila. Kung mapuno ko agad, siguro magbabawas. Tingnan natin kung ano mangyayari. Basta importante ay nakapag-prepare tayo at i-cover natin yan. Okay, at yan na muna mga Gwen, yung mga update natin dito sa preparation natin sa bagyong Super Typhoon 1 na paparating bukas ng linggo. Okay, mamaya parang mararamdaman namin yung ulan. I-cover namin yan. Okay. Abang-abang lang po mga Gwen kung ano yung mga susunod na magaganap dito sa prepare namin para Q1. Okay. A few moments later. Gwen, at nakalimutan ko pala, lalagyan ko ng tape yung ayan yung sakit na yung outlet, kasi siguradong papasok yan ng tubig. Maya itong bintana naman. Yan po mga Gwen, at natapalan na namin ni Gwen. Tinulungan ako ni Gwen na pantapal dito sa bintana niya, labas ng kordon niya. At siguro makahuli na lang itong pintuan. Kaya nang nasabi ko kanina ay para hindi alakan dadaanan, para makapag-cover kung ano naman yung magiging kalagayan ng panahon mamaya dito sa parte namin, siyempre sa lugar namin. Ayan, medyo tahimik at maambon-ambon na, konti ambon-ambon lang yan. Yan, yan na muna yung update natin mga Gwen, at mamaya ulit. Nga naming tindahan ay ganun na rin yung ginagawa. Babaklas na rin sila. Baklas na yung bubong, at tinatanggal na naman nila yung bubong ng tindahan. Kakabit na lang.
So, ayun mga kagani, tapos na akong magligpit ng mga kagamitan ko dun sa taas, dun sa kwarto. Ano? BFP? Sabi na, pinagkuha pati ko, gusto ko, talikod ako. Ano po? Ay, ano na nga yan, maglikas na kamo bago daw mag-ngit-ngit. Sari nga kang miglipat. Kinikanta ni Mama. Binusinahan daw siya nung fire truck kasi nagwa-warning na ano, dapat lumikas na daw kami. Diba? Translator ako. Nasinda ka daw kumakay. Sabi nagkuha na ako, talikod ako. Sa ano, Boulevard? Kusog na sana, nakatanaw eh, nakadungaw. Ayan, after kong makaligpit dun sa kwarto ng lahat ng gamit at talagang lahat binalot ko. Tinutulungan ko din sila Mama na magdakot dito sa bahay nila Lola. Tapos sila naka-prepare na din. Wala na din yung mga gamit nila. Inilikas na din nila. So medyo mabigat ang aking dala-dala. Mga ano to? Ano, may butane, mga gamit sa pang pagluto. Ayan, thanks to Kuya BF Vlogs kasi mas mapapadali yung access namin dito kasi ito, may tulay na tayo. Thank you Kuya BF Vlogs. At ayun na, mabigat. Yo, minanahan lang. Bigat. Aw, aw, aw. Ay, mahulog ako sa hagdan. Minsan ano, na-outbalance ako dito pero muntikan na ako mahulog. Tapos minsan ano, madulas. So ayun, maya ano, ay hindi sa maya, palagi pala kaming updated dito sa TV. Nakikinig sa balita para aware din kami sa mga mangyayari. So, pagdasal na ng mga kagani, yung kaligtasan nating lahat. At ayun, i-end ko na sana. Ayun na yung mga bintana dito, ay na-secured na yan. So, as in lahat ng kagantan ko dun sa kwarto, parang piling ako lang yung binalot ko lahat kasi ano na, traumatized na ako. Halos lahat ng pinundar ko para sa pansarili ko, like yung mga kagamitan ko, damit ko, nung bagyong Christine talagang wash out. Kaya ngayon talagang pinasiguruan ko lahat ng gamit ko. Halos lahat ng gamit dun sa kwarto ko, nakabalot yun. Pasiguro lang. Kasi nakakakaba. Gumagawa ko ng pang tapal sa pintuan dito sa terrace mamaya para kaya nasabi ko kanina kasi dapat ma-cover natin yung yung mga susunod na mangyayari dito sa bagyong ito. Dapat makuhanan natin at kung hindi pa naman malala yung sitwasyon, kaya pa nating i-cover natin. Kaya ano lang, naka-prepare lang itong itatapal kung sakaling masyado nung malakas, ako tatapalan, tapos baba ko na lang ako papasok. Kung makakaano pa sa baba, cover, ano lang, sisikapin na lang kung ma-cover natin yung iba. At itong mga tubig, mineral water ay nakyat ko na dito para kung sakaling hindi naman yan. Sakali daw na tatas yung tubig, ayun, hindi sila lulutak. At yung mga upuan, yung ibang tables, tiglop-tiglop. Yung mga ibang lamesa, lang sa baba. Hindi naman sila makakatakas dyan kung sakaling magtubig. Yes. Pagpapatuloy ko itong ginagawa. Kasi pumunta pa akong dun sa kabilang kalsada, dun sa bahay nila tinutuloy nila Kuya Jun kasi pupukpuk daw tatapal din sa bintana. Okay. Dahil mga kagaya ni si Bruno, laging binabantayan si Dada and si Dada. Kapag wala si Dada, syempre ako, lagi niya binabantayan kami. Tapos ito naman si Mikmik, hindi siya marunong umakyat, matanda na kasi yan. Tapos adil si Ate Salve. Nagpe-prepare din. Dun sa bahay niya. Mga bantay bantay sila. O ikaw Mikmik, tatalon ka na.
Try mong umakyat. Tanda na kasi nito. Ilang taon na to. Since high school pa kami. Mick, patingin ng buntot. Ang ikli. Uy, hala ka. Huwag kang tatalon. Hala, tatalon yan. Ay, mababalian ikaw. Ala, talon na. Hala, makikita ka ng mga kagweni. Pero nagtatatalon sa dila. Pero nagpapakita ang gilas sa mga kagweni. O, sige na. Mapipilayan ka. Wah, hindi mo naman pala kaya. Mick.